Ayan guys, so welcome back sa ating channel kung saan sabay-sabay natin pag-aaralan ang jewelry casting. At muli, ako si Oni or Kuya Oni or Papa Oni or bahala na kayo kung ano man gusto nyo itawag sa akin. Basta ako si Oni, ang inyong aspiring jewelry caster. Okay? So, paano nga ba tayo makapag-start na mag-cast ng isang jewelry? So, syempre, hindi tayo makapag-cast kung wala tayong design ng alahas na gusto nating i-cast. So, doon tayo mag-i-start. Magde-design muna tayo ng alahas na gusto nating i-cast. Paano nga ba natin to i-design? So, unang-una, meron dyan yung tinatawag na wax carving na kung saan handcrafted from wax yung pagde-design. Then, meron din naman dyan is yung sa AutoCAD or yung CAD program natin na which yun yung gagawin natin ngayon na magde-design tayo sa CAD program na ituturo ko sa inyo yung basic kung paano ba siya ginagamit. Then, gagawa tayo ng isang piece ng alahas para mas ma-visualize nyo or mas maintindihan nyo yung ating ginagamit na program. So, tara! Samahan nyo ako, panoorin nyo ako gumawa ng alahas. Okay, yan. So, ngayon guys, tuturuan ko kayo ng basic CAD. So, ang gagawin natin ngayon is simpleng tennis bracelet lang. So, tara! So, bago tayo makagawa ng or mag-design ng tennis bracelet, kailangan alam natin yung sukat ng bato na ilalagay doon sa tennis bracelet na yun. So, kanina kumuha na ako ng para sa 5 karat. So, nakita ko na yung mismong size ng diameter ng bato and 5.1 siya. So, yun yung gagamitin natin para sa design natin. So, kuha na tayo ng bilog. Ayan. So, 5.1 sabi. So, millimeters yan, guys. Okay? Baka malito kayo. So, napalit lang yan. 5.1. Then, kuhain natin yung length niya. So, bakit natin kailangan kuhain? Papakita ko sa inyo kung bakit. So, ayan. Kuhain natin yung length. Ayan. Dito makita natin kung ano yung length nung 5.1 diameter na bilog natin. So, nakalagay dito is 16.022. So, gagamitin natin yan. Click natin tong line or polyline. Ayan. Then, i-input natin yung 6.022 para makuha natin yung mismong sukat nung or yung length nung ating circle. Ayan. So, ayan. So, meron na tayong mismong haba or yung perimeter ng circle natin. Ang next naman natin ay, so ayan, magde-design na tayo kung anong klaseng design ba yung gusto natin gawin dun sa ating tennis bracelet. So, gagamitin natin tong line na to. So, gawa ulit tayo ng line. Panoorin nyo na lang muna akong gumawa. So, dito, ang taas na gagamitin natin is 5.6 mm. So, eto, baka nagtataka kayo bakit 5.6 yung ginamit ko. Depende kasi yan dun sa magiging bato na gagamitin ninyo para dito sa magiging tennis bracelet. Okay? So, 5.6. Sorry. So, dapat 0.56. Sorry, points. Wait. Parang may mali tayo. Ito ay... Try natin. Sukat nito 6.02.
which is tama naman. Yeah. Okay, sorry. Mali ko na input. So, 16.02. Kaya pala nagdataka ako. Sorry guys, so dapat 16.02 yung ano natin. Ayan. So, 16.022. Hindi siya 6.022 lang. Kaya pala maikli. Sorry. So, ayan. Then, yung taas, magiging taas natin is 5.6. Eto, i-copy lang natin to kasi may pagkakagamitan pa ako niyan mamaya. Ayan, iwalay natin siya. So, join naman natin to. Kailangan kasi buo siya. Makita nyo mamaya kung bakit kinakailangan ko siyang i-join. Ayan, so perfect rectangle na siya. Ayan. So, dito sa rectangle na to, gagawa na tayo ng design natin ng tennis bracelet. So, tara. So, gusto ko dun sa tennis bracelet, parang apat na side niya is halos pare-pareho lang ng design. So, i-divide natin siya sa apat. So, divide. Ano lang natin yung divide. Then, 4. Ayan. So, makita nyo nagkaroon ng mga pananda. Okay. Ayan. Niisip ko pa kasi yung English eh. So, pananda na lang ako eh. Ayan. So, meron na tayong pananda. So, equally divided siya sa apat. So, lagyan natin ng ayan. So, dito na tayo magdi-design. Okay. So, ang tatandaan ninyo, guys, pagka nagde-design kayo ng card sa jewelry, ito is, advice ko lang naman, maliit na thickness na magandang gawin niyo is 0.8 mm para sa mga maliliit na jewelry. Yan yung pinaka-minimum. Okay? Bakit? Kasi pagka nilitan nyo pa, baka mahirapan na tayong mag-casting. Sobrang liit na. Mahirap na siyang daluyan ng metal. So, for at least minimum 0.8. So, yun yung gagawin natin. Ayan. Na thickness. So, 0.8. So, guideline ko pa lang to. Ginagawa ko, guys. Wala pa yung pinaka-design. Pagtas natin magkaroon nito, isipin natin yung design. So, parang gusto ko para siyang crown. Parang katulad nung sa ginawa ko. Okay. So, gawa tayo ng line dito sa gitna. Gawa tayo line. Ayan. Dito sa middle. Tapos, banda siguro dito, maglagay tayo ng curve. So, dito tayo sa curve lines. Curve. Ayan. Tapos, ayan. Kung mapapansin nyo guys, pagka inaano ko yung cursor ko, sumusunod lang din yung point. Imbis na maging vertical siya, hindi siya nagbe-vertical kasi naka-ortho tayo. So, click nyo tong orthos para, ayan, nakakontrol nyo yung mismo linya. Diba? Okay. So, gusto ko ilagay dito, tsaka makulit siya. Ayan. Tapos, enter nyo lang. So, pwede na natin makontrol yan.
Sige pa. Ayan. Parang masyado siyang mataas naman, no? So, babaan pa natin konti. Oops! Yan, okay na sa akin yan. Mirror lang natin. Okay. So, yan. Tapos, parang gusto kong may window na parang ganito yung itsura niya. So, ang gagawin natin, kailangan natin i-join to. Pero bago natin i-join, natin to konti. Adjust. Natin ulit. So, dapat pati natin 0.27 so 0.5 masyado maliit. Curve point natin, adjust pa natin, ganyan. Tapos adjust natin ulit to. Okay, so mirror lang natin ulit. Ayan. Mag-line tayo dito. Sorry sa guidelines guys. So, kung makita nyo, hindi nyo pa masyadong nabivisualize yung design kasi may guidelines akong nilagay. Pero after ko siyang i-join, makikita nyo na yung mismong ginagawa kong design. Kaya lang natin i-join yun mga yan. Okay. Ayan. Click lang natin lahat. Tapos yung mga unwanted na lines ninyo na click din, i-control then left click lang sa mouse para hindi sila masama. Ayan. Tsaka ito. Ayan. So, ito yung pinaka-design natin. Join lang natin sila. Okay. So, check natin. Okay na. So, nabuo na siya, no? So, gusto ko may window yung design natin. So, paano natin gagawin yun? I-offset lang natin siya. Offset. So, type nyo offset. Ayan. Nalabas sa offset. Then, kung gaano kalayo. Mga 1 mm siguro. Ayan. Kita nyo, di ba? Nakita nyo naman kung hanggang saan yung magiging layo niya. 0.8. Total, sabi ko naman sa inyo, mas maganda 0.8. Gawin natin 0.8. 0.8. Yan. Okay. So, ayan na yung 0.8 natin. So, pagka i-height natin to, height. Yan. Ito yung pinaka-design natin. Height natin na ito. Ayan. So, every section nung sa bilog, ayan yung makita natin. So, sige. Tuloy pa natin. Extrude lang natin siya. So, click natin lahat. Then, extrude. Para magkaroon ng thickness. So, i-0.8 na lang din siguro natin. Para same lang yung mismong thickness niya. 0.8. Ayan. Ayan. Para makita nyo na yung nabubuo, i-ano natin dito. I-render natin. Ayan. So,
So, kita nyo na yung solid surface niya or yung 3D na ginawa ko. Okay, ang next is, syempre, kailangan sakto dito sa ginawa nating linya kanina, yung dun sa length nung bilog. So, ayan, malalaman nyo na kung bakit kailangan natin yung length nung bilog kanina or yung diameter nung mismong diamante na gagamitin dito. So, dahil meron na tayo nito, copy lang natin or array. Kapag gumagawa kayo ng copy na mas marami, i-array nyo na lang. So, actually, medyo pang intermediate or advanced na to. Pero, mas mabilis kasi kaya ito ginagamit ko. So, kailangan ko ng 4. Tapos, number in Z direction, no. Sa X is 4, okay na. So, sorry. So, 4 ulit. 1, 1, then reference point. Ito yung magiging reference point natin. At yun. So, ayan guys. So, ayan yung mga basic tools na ginagamit ko, na usually ginagamit ko sa pagde-design sa CAD program natin. So, kung beginner kayo, pwede nyo gawin yun. Laro-laruin nyo lang. Try nyo gumawa ng design sa sarili ninyo. At kung may mga tanong naman kayo, i-comment down below nyo lang and sasagutin ko naman para sa inyo. Para matulungan ko kayo. So, ayan. Samahan niyo ulit ako sa susunod nating jewelry casting episode na kung saan marami tayong matututunan, hindi lang sa pag-jewelry casting, kundi pati na rin sa buhay. Again, one cast at a time.